tao dahil picks and bans na tayo. 100% win rate ang Estes ni Renny J. Pero mukhang hindi natin alam kung mailalabas ba nila to agad. Uy, inuna na. Inuna yung Matilda, but this is Ogwen Zero. Yes. Ito yung minimension natin, no, nag-flash, bigla siyang nagmamatilda. Any thoughts on this? Ang naging performance talaga ni Ogwen using this Matilda ay sobrang agro at sobrang nakakakuha ng magandang zoning palagi kapag nakukuha na secure nila ito for the side of AP Bren. Whereas for Blacks International, a complete shift as compared to the previous match na nilaro nila today. Talagang pinarioritize na ngayon ni Sensui yung kanyang akay. At wala muna tayong Farafaramis o kahit ano pa man. It's the Yue Lilia na ipapamalas nila ngayon. So we can expect na naman talaga na for Blacks International, they're going to play the macro game once more. Mukhang ganun talaga. Specialty ni Sensui to. Nung season 10 din yon, nung pumasok si Sensui sa liga, nilabas niya mga utility junglers. Minsan nga nag-cho jungler pa yan. But then again, nandito yung Lilia Brigida. Ito yung naging main problem ng AP Bren kanina. Dahil Lilia ay talagang bad beats sila at hindi nila natapos yung laro. Paano mo ka-counterin ngayon to? Naku, mukhang kumuha sila agad nung merong mga pang-immune at talagang mahirap din naman gamitan ng mga Angry Glooms. So, mapapasa kamay ng AP Bren ngayon. Ngayon lang yata ulit natin makikita after a while na si Super Marco ay hahawak talaga ng 1-1. So masasabi mo na, dahil nga naman may Matilda, hindi man siya tipo ng Rafaela, meron ka namang additional pa na dash. Eh ang 1-1 naman sobrang madash na. At ang Martis, kayang-kaya naman niyang sayawan with the Mortal Coil. So far, ang AP Bren naman ay overall nakakagawa o overall okay pa dito sa Lilia. Ang medyo mas kinakailangan natin sigurong tignan kung madadagdag pa ng crowd control dito na hawak ang Blacklist International because the Akai alone ay medyo malaki lang na problema, lalo na pagka team fight. Mataas ang chance na madagdagan sila nun. Of course, you have the Terisla as well. Sa kamay ni Agent Zero, may mga pakito pa yan. Mukhang doon magta-target ban this time ang AP Bren. Meanwhile, para sa side naman ng Nina Masters, the basic, you have the Paramis respecting PU, respecting the idol, respecting the low-key goat. And for the longest time, parang hindi natin nga nakitaan itong si Few na gumamit ng mga comfortable heroes na meron siya. Kaya at some point in time, yun yung ginagawa ngayon ng kupunan ng Blacklist International. They're trying to remove, kahit nga yung mga counters Lilia can counter the Faramis pero tinanggal pa rin nila. Ganun nila katindi, ganun katindi yung respeto na meron sila towards Few. Doon na rin yung respeto sa Estes ban. Doon na rin yung respeto sa Estes ban. Hindi na binigay ni na Coach Dax. Kahit na sabihin nating meron naman silang kalamangan in terms of, or meron na rin naman silang hawak-hawak na sustain, iba pa rin yung sustain na mabibigay ng isang Estes kapag nahawakan na siya ni Renny J. Napakaraming beses na, dadalawang beses pa niya nakakast ito during an extended team fight, which is not impossible na mangyari kasi knowing yung playstyle na meron dito, both AP Bren and Blacklist International, na talagang nakakapagbabad sila sa mga laban at hindi naman nila agad tinatakbuhan basta-basta kapag meron na silang nasimulan. So you mean to say, Brigida, mas pipiliin mong kumuha dito ang Blacklist International ng ibang healer, mas pipiliin nyo ng Bren kesa naman yung Estes. Kasi sobrang masterful ang kanilang paglaro ng Estes. Alam na natin yan. For ilang taon na ba? Ilang taon na ba nating nakita yung Estes na yan? Now with the last few picks, we're waiting for XP laners, hero ni Flap at hero ni Agent Zero. Yup. Although sa totoo lang, if you're Blacklist International, pwede ka pa rin magkadya at this point kasi may 1-1 yung kabila. It's a very good option for you kasi pwede mong kuhanin na lang talaga yung 1-1 lalo na in terms of like scaling. It may not, translate well pagdating dun sa Claude and Kaja combo kasi medyo wala pang damage output itong kupunan ng Blacklist International pagdating sa early game. Kaya naman tinanggalan ng AP Bren ng Minotaur itong Blacklist because they want to have the early game pressure right away. Yeah. Parang Kaja nga ata to, or do you go for the Angela para kay Renny J? Siguro nga magandang option talaga na makakuha na sila agad nung merong pang-control na dito sa 1-1 ni Super Marco dahil knowing yung playstyle niya dito, hindi siya agad-agad masasabayan kapag napabayaan mo siya. Although you have the presence of the Claude, hindi mo agad-agad kasing mapipilitang gamitin ng Needles in Flowers ang isang mataas ang mastery gumamit ng 1-1 Kinakailangan mo ng iba pang hero. Nandyan na yung Arlot na pick up agad. So nire-reserva pa nila yung hero ni Renny J. Mukhang ito yung panggulo naman nila na crowd control or hero in the form of Edward. Nakilala naman nating sobrang masterful din sa paggawa ng ganung plays kapag merong team fight. Okay, this is it. Last two picks para sa side ni na friend at Coach Ducky, the master tactician. Pinag-iisipang mabuti ang two picks
ng AP Bren. Wala pa silang mid lane. Walang Paramis. They go for the Novaria. Novaria Gord pa lang ang napapakita or ano na dito ni Yu bukod sa iba pa niyang heroes. Unless magma-fighter mid na naman sila na hindi naman bago sa atin. Pero Flap TZ, secure na naman agad yung Pakito and Novaria pa rin naman ang kukunin niya. Again, the vision, very crucial dito sa nakikita natin. And the pokes as well. Kinakailangan talaga mabawasan nila ng mabawasan ngayon ng Blacklist International. Hindi pa tayo sure kung kukuha sila ng healer dito dahil so far ang natitira pa again yung Rafaela or possibly yung Diggy na wala ka naman masyadong ika-cancel out with the time's journey. So kung yun ang magiging option ni Renjay, unless kukuha sila ng pang-overwhelm talaga sa crowd control kontra dito sa AP Bren at panghanap possibly kung hindi man kay Super Marco, kay Few or kay Ogwen man lang dahil likely naman na mag-all damage build etong dalawang mid laners ng AP Bren. Mukhang ganun ang gagawin. Keep AP Bren keeping it simple. This is wala nang wala nang adlib-adlib. Simple lang. So Renjay, Angela nga. Oo. You need to protect the Claude. You need to protect the Claude as much as possible. Oheb yan. Oheb Renjay combo yan. Yes. Here we go. Magsasama Here we at go. magtutulungan na naman. Magsasama at magtutulungan. Alam naman natin, for the past 3 years, world-class MLPP ang pinakita ng Blacklist International. Then again, you have AP Bren, who is a low-key winning tournaments. Low-key winning historic tournaments, I should say. Para sa bayan. Sino ang magre-representa sa Pilipinas para sa M5 World Championship? Parehas pang vintage lineup ang pinakita ng dalawang team. Walang fancy-fancy, walang adlib-adlib. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito? Laban lang, ganon? Laban lang in terms of how familiar you are with both of these teams. Nakalaban mo to for 3 straight months. You've been together trying to at least help one another. Kung tutuusin nga, but like in the recent interviews na napapansin natin, you know, Sensui, Cal TZ, they have very different playstyles, but the same way, kailangan nilaban ng AP Bren to. And same goes for Blacklist International. Parehas comfort no? Parehas comfort picks ng dalawang koponan na to. So we expect a lot of skirmishes and we expect a lot of skirmishes na pangungunahan ng AP Bren. They are in the driver's seat. The driver's seat. Meron silang Matilda na nakita nga natin nung halfway through S12. Sinasay ko lang ni Ogwen Oh, napakaraming star shatter na tumatama na in less than a minute pa lang Masakit dito sa yan. ating laban. At gaya ng sabi dito, ang gusto mo talaga makita from AP Bren ay sila yung makakapag-set ng tempo o makakapag-agro kasi nga naman nasa kanila yung superior din na sustain as of this moment dahil nga sa hawak-hawak ni Master Ogwen na Matilda na hindi nga tinatantanan dito sina Yue. kagaya Papa first blood ko. First blood Kagaya going nun. on. Kagaya nun. First blood para kay Master Ogwen. Saktong-sakto yung sinabi ni Brigida kasi nga mauuna siya. Then again, nakita natin yung emblems kanina. Ang bilis ng Blacklist International. Naka-full boots with the fur na emblems. Napakadali nung initiation na ginawa niya and also the threat of having yung Pakito na nandun lang talaga sa may bandang gilid. Very willing na maging aggressive itong si Ogwen kaya naman siya nakakuha ng first kill. The advantage of having the vision ay hawak ngayon ng AP Bren kahit na hindi pa umaabot si Few sa level 4. Master Ogwen, nag-aabang at nag-aambalang muna kay Sensui. Dalawa pipiliin nila ngayon yung nakaw ba ng purple or yung turtle. Hindi pa naman nakakapag-level 4 dito, both Edward as well as Yue. Dahil si Few ngayon ay nakapag-level 4 na rin. So kahit pa paano ay nakakuha sila ng advantage in terms of yung XP. Pero mukhang dito ay hindi naman bibitawan din ng Blacklist International basta-basta. Hindi natamaan. Yup, heavy spin ay gagamitin na ito si Sensui. Yung turtle medyo half health pa. Although si Edward ay gamit na rin ng kanyang flicker. It's gonna be a decimation brought about by Cal TZ para makakuha ng extra kill para sa AP Bren. Level 4 turned level 5. Medyo isolated ngayon ng Blacklist International. And they're gonna be giving this away. Cal TZ and AP Bren secures the first turtle of this fight. Aggressive movements from AP Bren. As usual, na nakilala natin sila. Then again, may nangyari sa bandang top lane. Kumuha ng secondary lane si Oheb. Para kahit paano makabawi. Oh, sinasabayan lang nila para hindi sobrang lumaki yung agwat.
At napakalaki nga lang nung nagiging problema ngayon ng Matilda Novaria combo na meron ngayon ng AP Bren. Kasi all Ogwen is doing right now ay sobrang binibisyunan talaga ang Blacklist International. Hindi pa natin nakikita na hindi sobrang tumatama yung Star Shatter talaga dito ni Few. Kanina pa siya talagang nakakapoke ng sobra at nakapokus pa nga yata siya kina Rene J, kina Yue. So hindi nila nagagawa ng sobra yung trabaho nila na makakapag-poke din sana kasi hindi ka na makakadikit agad sa AP Bren. Kung nauuna at nauuna dito si Few kasi sapat na si Ogwen mag-isa na dikitan na lang yung members ng Blacklist International. Yeah. Nagagawa naman niyang iwasan yung Yeah. mga glooms. It's the vision na nagagawa ni Pew. And of course, the vision na nagagawa din ni Ogwen para hindi rin kaagad makalapit ang Blacklist. Kaya napupok. I get what you mean, Brigida. Kaya ngayon, susubok pa rin sila. Yup, heavy spin ay magagamit na rin dito ni Sensui para makatakas lang. Caltisi also using that Mortal Coil para makahabol pero hindi niya na gagawin pa yon. It's gonna be a successful purple buff take dito kay Sensui kasi kinailangan niyang gawin yun. Medyo naiiwan na siya sa levels. Oo nga, eh, no? Sensui is at level 6. Level 7 si Kyle TZ. Let's look at the duo hero statistics. 65% win rate ang Arlot at ang Claude. Yan ay nasa kamay ngayon. Well, ang Claude ay na kay Oheb at Blacklist International and din si Edward. Yup, kaso namataan ito si Ren J. It's a possible decimation na naman. Para dito kay Caltisi, hinahanap niya rin ito si Oheb from the backside. BMI para makakalabas. But still, AP Bren with the aggression. Nararamdaman na nila unti-unti and the pressure is gonna be felt this time para kay Super Marco naman natilipad. Kontra sa Blazing Duet pero walang mamamataan pa. It's gonna be Super Marco going Superman on Oheb. Ibang klase ang pagsiguro doon ni Super Marco na hindi pa nagmamakro pero minicro doon etong si Oheb on that Claude. Yup, kaso si Edward naman mamamataan. It's gonna be another flicker para makatakas man lang pero he is gonna go down. Rene J also using the flicker to be able to get away from that situation. Turtles na makakuha. Still gonna be Caltisi. Momentum is riding the side of the beast and Sensui is gonna be the one to run away. AP Bren, 2 out of 2 in terms of turtles. 505 kills per minute. Magugulat ka talaga sa kung papaanong magagawa pa rin i-secure ni Kyle TZ yung mga objectives na binubuhusan ng skills o Oo. ng mga burst pa dito na Star Shatter mula kina Few. At not just Few, even Blacklist International, pinangahawakan talaga nila ng sobra na yun. Parang minamaximize ngayon ng AP Bren, sobra na. Hindi pa nakakapag-ube ang Blacklist International each and every time. Hindi nagko-commit yung mga combo na inaasahan natin from Blacklist. Lagi at laging nauuna kayo ng AP Bren. Oo nga eh, no? Tama ka, Brigitte. Mahirap gawin yun yung mga retry na nakaw. Diba? And bago mangyari yun, yung outplay sa top lane, ang hirap din gawin nun bilang 1-1 kasi pumunta siya dun sa may bato eh. Oo. Para lang makuha yung stock. So in the first 6 minutes, klarong-klaro, AP Bren is dominating. Maghihintay tayo ngayon ng 1 minuto para sa Turtle. Then again, sa mga games na nakita natin sa Blacklist International, hindi bago to. Yeah. Hindi bago na hindi sila nakaka-comeback. Oh, Bakit ganun? Yung sabi nga nating ube dito na hinihintay lang ng Blacklist International talaga yung timing. Hindi pa naman nga natin nakikita in this match. Yung 65% win rate ng combo ni Arlot and ni Claude, hindi Oo. natin masyado pang na-witness. Dahil nga palagi at palaging nahanap ng AP Bren yung mga isolated plays na ginagawa nila kontra sa Blacklist. Pero kung dumating yung punto na meron tayong mga makitang ganoong hindi man heavy spin ang mag-initiate but final slash sundan mo nun and the Blazing Duet na nakapag-farm na dito si Oheb, hindi naman malabong makahanap dito ng opening ang Blacklist International. Yeah. Pero so far, kasi sa nakikita natin, pinapabilis din ng AP Bren ng sobra etong pacing ng laro. Parang poke lang ng poke, no? Get the vision, get the poke. Nakita nga natin yung ginawa ni Kyle TZ, hinampas siya ng hinampas. Si Sensui, hinihintay niya kung aamba ba to, lalaban ba to. Get the poke, kasi kapag na-poke mo yung kalaban mo, konti buhay niya, edi automatic, magme-make sense. Labang talaga kayo sa clash. Kahit anong mangyari, you also have this Angela ni Rene J na hindi pa actually online. Yep. Hindi pa natin nakikita yung sanib, ligtas, yung baby bibihin kita combo. Then again, those are the pokes na naman na ginawa ni Flap. Yup, medyo kulang pa rin kasi sa damage output. Speaking of damage output, Oh my God. niya is gonna be Super Marco. Papasok naman ito si Edward kontra sa apat, pero he's gonna be using that flicker to be able to get away. Pero kung hindi na kailangan pa ng lipad, hard guard sasama na rin. Ang mamamataan si Yue. Dami si Billion pa yata. He's gonna be the one to actually escape. But no! Flap TZ making it happen para sa kanyang kupunan. And Rene J is gonna be retreating. Oheb nandito sa may bandang gitna. Napapaligiran siya ng napakaraming bubuyog. Hinahabol siya. Sinasapak-sapak pero makakaiwas pa rin naman because it is gonna be a turret na babagsak sa kamay ng AP Bren. 24,000 against 18,000.
8 minutes, 7 kills. AP Bren is OD! Oh, wait a minute! It's gonna be Oheb na naman! Napapatoy na naman si Flaptz para makapag-flicker lang patakas. It's still gonna be Oheb escaping. Pero may major downfall yun. Nag-matrix na lang si Oheb kahit siya yung nagbato ng bala. Kamuntikan ha, kamuntikan si Oheb. Actually, kamuntikan din si Flaptz. Damay-damay eh. Flapping is happening right now. Napakahirap gumalaw ngayon kontra sa AP Bren, hindi lang dahil sa presence ng Novaria, pero even yung threat na nandyan na si Flaptz, sumasama na talaga siya. Oheb kanina napilitan kahit nasa ilalim ng tore mag-sprint para lang maiwasan yung follow-up dito ng nakaabang na Flaptz doon sa likod. And kikita lang natin na paulit-ulit lang ang AP Bren na nagmamatapang dahil kaya na talaga nila. Hindi na sila basta-basta natatakot dito kahit pa sa anong klaseng crowd control yung pwedeng ibitaw ng Blacklist International. Katulad na lang nito. Hindi ko na rin kinakaya. Napakabilis nung laro talaga. Ang tagal eh, ang tagal mag-online kasi nung ube strategy ng Blacklist since natalo sila sa lane. Natalo sa, actually hindi sa lane eh, natalo sa anakaw ng jungle. Kaya nagsusnowball at nakakakuha ng mga magagandang ganks Oo. si Kyle TZ. Cal TC is having the best start so far kasi nakakuha na siya ng Blade Armor. So automatic na nakontra niya na kahit papaano itong si Oheb. And just take a look at the damage dealt, di ba? 4 assists at ramdam na kahit ni Oheb. Nakikita pa sila nung Astral Echo. So mas maraming kailangan problemahin ngayon si Renegade na, uy, sino ba i-heal ko? Pero kailangan natin lumaban. Pero kailangan ko ring mag-heal. Oo nga eh. Is this a classic though? Is this a classic? Kanina ay nangyari to sa side ng AP Bren kung saan lamang na lamang sila up against Onyx. Pero classic ba to sa side ng Blacklist International? Pang ilang laro na natin nakita na may nalulugi silang parte, then bigla nilang ika-comeback, mananalo sila sa Lord Dance. And mind you, andyan din yung Lilia. Yung Lilia yung naging problema ng AP Bren noong game number 1 kontra sa kupunan ng Onyx. Is this still gonna be the same thing? What your thoughts? Break it down this, Lilia. Kinakailangan lang talaga nilang tansyahin dahil kapag ka meron nang nababato agad dito ang AP Bren with the items na hawak-hawak nila, especially si Few, nanenegate na agad yung maximum potential ng heal or sustain nga na hawak-hawak nila kasi first item din talaga ni Few dito yung Necklace of Durance. So for you din dito to be successful in terms of engaging or dealing the pokes, kinakailangan din makahanap ng Blacklist International dito ng magandang engage na hindi basta-basta malalagay sa alanganin yung mga crucial na players nila. Dahil kapag ka talagang sila pa ang na-forcean agad dito ng mga crucial setups such as the heavy spin or even the final slash, magkakaroon na talaga ng challenge dito ang Blacklist International in terms of turning things around for this match. Pwede talagang mabaliktad eh. Pwede talagang mabaliktad. Pero sabi ng AP Bren, popok muna kami sa top lane. Yup. Pero itutuloy ba to? Sensui nakapag-dash away na. Yung Lord ay kanilang napatumba. It's also gonna be the holy defense na makocommit doon. So a successful defense coming in from Blacklist International. Yan ang advantage or the benefit of having the Lilia on your side. Kahit papano, you still have your base intact. Pero how long can they hold on? Let's look at the items right now. Kanina ay nakita natin yung Lilia on Sans having that Divine Glaive at nabaliktad niya. Wala pa tayong Divine Glaive na nakikita ngayon. Instead, mga super slow na hawak ni Yue. Kahit pa paano, isasapat naman na yan dahil so long as mag-attempt mag-engage din ang AP Bren, hindi nila sobrang magagawa na i-pull off ng mabilisan yung mga skills nila knowing na meron ngang mga slows na nakocommit dito si Yue. Pinaprioritize lang naman talaga ni Yue ngayon i-clear yung mga waves dahil ang gusto talaga or pakay ngayon ng Blacklist International, masustain at paprolong yung laban dahil so far, nakikita naman natin, meron ng hawak-hawak dito na tatlong core items si Oheb. So ito yung timing na hinihintay lang din nila. Kinakailangan lang nila na makahanap ng opening muli dahil meron naman na silang late game insurance at unti-unti na nga natin yun makikita in a few moments for sure dahil si Oheb at yung ibang mga miyembro ng Blacklist International nagtatansya lang naman. Super Marco, kamuntigan pa doon. He was about to go for the aggression pero hindi niya muna ituloy. Panakot lang ba para sa side ng Blacklist International? AP Bren knows na sila ang may hawak ng bola ngayon. This is looking like a classic dahil tumatagal ang ating laro. Kailangan muna rin nating huminga dahil yung mga pick-offs naman na ginawa ng AP Bren ay hindi rin siya madami, I should say. 7, yes, pero may mga certain pick-offs sa mga early game, nag-way down yon.
nag-way down yon. Kumbaga yung pag-asa na meron dito ang Blacklist International is that meron pa rin silang inhibitors. Hindi nila kailangan na umalala ng sobra in terms of yung lane equilibrium or yung mga minion waves na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Kasi andyan na yung Lord, presented na. Kaso nangalahati or lagpas kalahati yung buhay ni Edward and si Sensui. Napagamit na rin ng kanyang Oh my retribution. He has no other choice. Kasi makukuha ng AP Bren yun kung sakaling hindi niya kinumit yung resource. Okay. With that being said, magko-contest ba ngayon ang Blacklist International? Or libre ba to? Gugustuhin mo man kung ikaw yung Blacklist International, harang na ni na Flap TZ eh. So at this moment, Oheb, alam na rin niya na ganoon yung posible nating ma-expect. Kaya naman natin try na lang din niya ang iangat yung bottom wave at kahit paano yung mababawasan nila. Pero ang bilis din kasi sumagot ni Owen. Kung nahanap siya doon, magiging delikadong depensa to for Blacklist International kasi ang bilis lang nag-spawn nung Lord right after nila makuha. Yeah. Buti na lang kamo nakapag-recall out siya. Nakahinga. Nakahinga doon ang agents. Nakahinga doon ang Blacklist International. AP Bren on the verge to push. To push and hoping to end game number 1. 11k gold lead. Hindi to kasing laki nung kanina. Pero kitang-kita mo naman na sila ang lamang. Sumugod ang Lord. Yup, nakabangga na rin. And also, Circling Eagle ay mapaproc na rin dito na walang iba kundi si Owen. Pero siya mamataan dito. It's also gonna be Edward using those extra dashes para makalaban pa. This time, AP Brent. Oh! Sa may bandang kita, but look at Flap Easy though. Lumalaban pero magbabakaway din naman. Meanwhile, the rest of the members want to go for it as well. Oh! At na naman, si Kyle Teasy with another decimation kill going onto the hands of Edward. 0-4-0. AP Bren, isa na yung bagsak sa inhibitors ng Blacklist International. They wanna make it 2, pero buhay pa ang dalawang inhibitors. Si Super Marco ay nakaka-preheat din. Pero nakikita na natin yung pagiging Angela ni Renny J saving Oheb sa situation na yun. Yup, speaking of which, Circling Eagle ay gagamitin na rin. Ang namataan niya, walang iba kundi si Yue. Pero Circling Eagle, actually, yung heavy spin pala. Nabaliktad nila yung sitwasyon. Kapalit ay itong si Sensui. And Oheb is doing his best para makadepensa. Pero si Kaltizi, landing. Pero hindi yata mamataan thanks to that wind of nature brought about by Oheb and the rest of the members of AP Bren. Gusto nilang ilaban to. Pero Blacklist International, they still have AoE damage. Gusto pa rin nilang makabawi. And they might just do that. No minions left. Pero under naman si Ogwen. Three-pointer. Latag dito ni Few. In the final slash, dapat sana i-commit itong si Edward. Ay hindi niya na magagawa pa. Everybody's trying their best to lock it in. Oheb versus everybody. Edward is just right there. Pero hindi niya yata makakabalag pa. Itong si Oheb. Edward wants to go for it. Pero sabi ng Bees, tama na. It's a plan B. Plan B high for AP Bren in game 1.